Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa GP Laurel Avenue, 7:30 AM in the morning upang ipakita natin sa inyo ang traffic ng Davao City. At this point na peak hours, subaybayan po ninyo at makikita ninyo kung gaano ka-worse ang traffic ng Davao City. Kayo na po ang magkomento kung worse ba talaga o hindi. At kung bago ka pa naman bago nito, kindly press the subscribe button and kindly follow the page. Ito po si Uncle Mar. Good morning! Once again, magandang araw po sa inyong lahat. It's 7:30 in the morning and it's rush hour po dito sa Davao City dahil ito ang time kung saan maraming mga workers, estudyante, mga negosyante at marami pang iba ang gumagamit sa thoroughfare na ito para makarating sa kanilang mga paaralan, opisina, negosyo o anumang kalakaran nila dito sa Davao in an ordinary day. Narito po tayo ngayon sa overpass ng SM Lanang to get a vantage point of the highway and we are 6 kilometers away from the downtown area. Ito pong JP Laurel Avenue mga friends, ang pinakadaanan ng mga nakararami galing sa north side of the city. Dito po dumadaan ang mga sasakyan galing sa mga probinsya ng Davao del Norte, Davao de Oro, Samal, and as far as Surigao del Sur and Caraga regions. As of now mga kaibigan, we are now traversing the highway at dito natin matunghayan mga kaibigan kung worse nga ba ang traffic sa Davao as what the TomTom Traffic Index Survey revealed. Kayo na po ang humusga kung worse ba talaga ang traffic ng Davao o hindi. At sa mga balitang may mga heavy traffic times and areas ay nangyayari po lamang yan during holidays like approaching na ang Christmas season, Araw ng Davao, Kadayawan, at iba pang mga important events dito po sa city. But in an ordinary day, traffic in Davao is bearable. There are instances na matagal makasakay ang mga nagsiuwi ang mga estudyante at mga trabahante pero in due time makakasakay pa rin pauwi. Ang Davao City government naman natin is trying to do its best to ease traffic congestion in some areas. But in general, traffic in Davao is light to moderate and heavy during peak hours, lalo na sa uwian time. On the other hand, mga kaibigan, it is also rare to have a bumper-to-bumper situation for a long time during peak hours dito po sa syudad dahil may maraming mga alternate routes na alam ng mga Davaoenos in times of heavy traffic. Pwede silang dumaan sa R. Castillo Street towards Boulevard area or Diversion Road diretso sa south side of the city at iba pang mga daanang matatawag nating shortcuts. That is kung alam mo na ang mga pasikot-sikot dito sa Davao City. At this point mga kaibigan, andito na po tayo sa crossing ng SPMC which is a very busy intersection. As what we can see, traffic here is very manageable with the help of our city traffic enforcers who immediately assist when vehicle starts to pile up. So ayan mga friends, nakita po ninyo ang flow of traffic dito po sa JP Laurel Avenue at 7:30 to 8 o'clock in the morning, which is considered as a rush hour. But the scenario is far different from what was reported in the TomTom Traffic Index, which came out with a report that Davao's traffic is worse than Manila and ranked 14 worldwide. Sa nakita po ninyo, please comment lang po if you agree with the survey result or not. Hanggang dito na lamang po. Ito po si Uncle Mar. Hanggang sa susunod. Bye-bye!